Ano kaya ang masasabi ng mga dilawan o pinklawan sa interpretasyon ng Korte Suprema sa Republic Act 9851? Kung sinasabi dito na hindi dapat agad-agad dalhin sa ICC si Senator Rolando Bato de la Rosa, kaya ba itong sundin o ipatupad ng executive branch of the government? Base kasi sa mga nangyayari guys, dilawan o mga pinklawan lang naman ang nagsusulong upang manatili sa ICC si former President Rodrigo Roa Duterte at upang maisunod doon sina Senator Rolando Bato de la Rosa at Senator Bongo. Hindi tumitigil ang kampo ni Senator Riza Hontiveros, Leni Robredo, Laila de Lima, Renico Sendanya, Jesus Falsis at iba pang mga kaalyado nilang abogado, no? Ginagamit nila ang natitirang kapangyarihan ni PBBM bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas upang malaya silang sirain ang mga Duterte. Kita nyo naman ang post ni Attorney Jesus Falsis. Hinihikayat niya mismo ang mga loyalista na magsama-sama daw para panagutin si BP Sara Duterte. At kapag nagtagumpay sila, malamang mga kaibigan, no? Si PBBM naman ang isusunod nila dahil mas marami at mas mabigat ang mga impeachable offenses ni PBBM, gaya ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte, flood control anomaly, Maharlika Investment Fund, at paglilipat ng mga pondo kagaya po ng pondo ng PhilHealth, GSIS, SSS, Pag-ibig, Land Bank, DOST, Development Bank of the Philippines at iba pa patungo sa National Treasury. Pagbabawas po ng pondo ng 4Ps at ng Malasakit Center at marami pang iba, no? Mas madali at mas mabilis nilang mapapatalsik si PBBM kung tutuusin. Kapag nasa ICC na po sina Senator Rolando Bato de la Rosa, ay hindi na ito makakalaban malamang, no? Isusunod na rin nila si Senator Bongo. At siyempre, idagdag pa dito yung pagpapa-impeach nila kay BP Sara Duterte. Yan ay kung magtatagumpay sila. Upang madala sa ICC, sina Senator Rolando Bato de la Rosa, Senator Bongo at iba pa, ginagamit ng mga dilawan o ng kanyang mga kalaban, no, ang provision sa Republic Act 9851. Sa Chapter 7, Section 17 po ng RA 9851, nakasulat, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused person in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Pansinin po ninyo, may mga salitang may, ibig sabihin po, hindi po compulsory. Kasi kung compulsory po yung nakasaad dito sa Section 17, no, Chapter 7 ng RA 9851, di dapat ang word na ginamit dito must o kaya naman ay should, no? So, may po yung nakasulat. Hindi po compulsory. Okay, so naghabulan sa Senado. Tinangka ng mga NBI operatives na hulihin si Senator Rolando Bato de la Rosa. Malinaw na gagawin nila ang ginawa kay former President Duterte na walang dalang warrant of arrest. At bakit si Trillanes ang nag-serve na nasa kanya ang warrant of arrest? Tandaan po ninyo, private citizen po si Antonio Trillanes. Wala po itong posisyon sa gobyerno, hindi po senador, hindi po mayor at kung ano pa man. Hindi rin po miyembro ng gabinete ni PBBM. So ibig sabihin po, no, private citizen po si Antonio Trillanes. Okay, wala po siya ni katiting na authority para magsilbi ng warrant of arrest. Hinalughog natin ang website ng Korte Suprema at nakita natin itong oral arguments tungkol sa Republic Act 9851. Kaya ito ay muling umingay. Ginagamit ito kasi ng mga kalaban ni Duterte. Sinisensationalize po nila, no, lalong-lalo na yung mga pinklawan, ang mga dilawan, ang Republic Act 9851.
They are trying to intentionally interpret the law na papabor sa kanila. Okay? Intentional po yung pag-interpret nila sa 9851, pero pabor po sa kanila yung interpretasyon na yon. Ang argumento kasi ng mga dilawan o pinklawan tungkol sa kapangyarihan ng International Criminal Court o ang ICC laban sa mga Pilipino. Malinaw daw sa Section 17 na kapag may iniimbestigahang kaso sa International Tribunal ay hindi na daw ito dapat nililitis sa Philippine o local courts, kaya dapat isurrender na ito sa ICC kaagad-agad. Ayon sa kanila, may obligasyon pa rin ang Pilipinas sa ICC na makipagtulungan tungkol sa mga kasong nangyari noong tayo ay miyembro pa lamang. Residual obligation daw ito ng bansang kumawala na sa ICC. Ayon naman sa mga kalaban ng mga Duterte, maaaring hindi na ituloy ng Pilipinas ang sarili nitong investigasyon o prosecution kung mayroon nang umiiral na kaso o investigasyon sa isang international tribunal katulad ng ICC. Ayon kay Congresswoman Reni Co, malinaw umano sa Section 17 ng Republic Act 9851 na maaaring idispensa o ihinto ng Philippine authorities ang local investigation in the interest of justice kapag may gumugulong ng international investigation. Miriam Santiago once said, ICC is the court of last resort. Bago makialam ang ICC, kailangan munang mapatunayan na hindi epektibo o hindi kayang tugunan ng local justice system ang investigasyon at prosecution sa ating bansa. Ang tanong ngayon, mga kaibigan, sira na nga ba ang ating judicial system? Hindi na nga ba ito gumagana? Wala na bang kakayahan ng mga hukom, ang mga abogado na gampanan ang kanilang tungkulin? Dito ngayon umiinit ang banggaan ng interpretasyon dahil para sa mga pro-ICC advocates, malinaw umano na may legal basis ang Pilipinas para makipag-cooperate sa ICC at ito ay sa ilalim ng Republic Act 9851. Isa na nga po dito si Attorney Jesus Falsis. Sa kanyang mga post, diretsahan niyang sinabi, "There's always a lining silver." If Bato de la Rosa is no longer in the Senate, the government should conduct a manhunt to arrest him given the ICC warrant is now public and is listed as at large. Sabi ni PBBM kasi, we will not cooperate with the ICC. They can visit as tourists but we will not cooperate with them. Ito po yung salita ni PBBM at ilang beses niya itong binanggit sa kanyang mga interviews. Ang sabi naman ni Attorney Jesus Falsis, that's not cooperating with the ICC. It is not cooperating with the ICC. That's implementing RA 9851. Ini-implement lamang daw ang RA 9851. Hindi doon nagtapos si Attorney Jesus Falsis. Binanatan din niya si Senator Rodante Marcoleta. Ayon kasi kay Senator Marcoleta, wala nang jurisdiction ng ICC dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute. Ayon kay Falsis, wrong. The legal basis that PBBM used to surrender Duterte. Small fish involved in EJK can be tried locally, but Bato and Bongo should be tried in The Hague. Pansinin ninyo, si Jesus Falsis, ang basis daw ni PBBM sa pag-surrender kay FRRD, pinklawan po si Nicolas Torre III, meaning dilawan o pinklawan po yung nasa likod ng pagpapadakip kay former President Duterte. Habang pinapaingay ng mga pro-ICC groups ang issue, isang eksena naman sa Korte Suprema ang umalingaw-ngaw. Ito ang kanilang oral arguments sa Republic Act 9851. At mamaya po, kayo mismo, panoorin po ninyo, pakinggan po ninyo at intindihin ang argumentong ito. Dito na nga pumapasok ang sunod-sunod na pagpapaliwanag at pagtalakay punto por punto ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Kausap po niya dito si Attorney Romel Bagares, isa sa mga abogadong dilawan. Isa ito sa pinakatensyonadong bahagi ng oral arguments tungkol sa Rome Statute withdrawal. Ang direktang tanong ni Associate Justice Leonen, may batas ba talaga sa Pilipinas na tahasang kumikilala sa International Criminal Court bilang isang dagdag na tribunal laban sa mga Pilipino?
Sa transcript ng oral arguments, isa-isang hinimay ni Associate Justice Leonen ang legal foundation ng Rome Statute at ang Republic Act 9851. Ipinaliwanag niya noon, ang treaties ay pangunahing may epekto lamang sa relasyon ng state to state. Dahil may treaty, kaya nagkakaroon ng cooperation at ugnayan. Ang treaty ang nagbibigay ng kapangyarihan sa ICC na pumasok sa Philippine Justice System. Kapag nawala na ang treaty, wala na silang kapangyarihan. Ayon pa rin kay Associate Justice Marvick Leonen, iba ang Rome Statute dahil may epekto ito mismo sa relasyon ng Estado sa sarili nitong mamamayan dahil mayroon itong international liability na kasama. 4 na pangunahing krimen na nakasaad sa Rome Statute ang kinopya at ginamit po sa ating local justice system. Kasama na po dito ang genocide, war crimes, crimes against humanity, at crimes of aggression. Ayon kay Associate Justice Leonen, kinopya ng Kongreso ang core crimes mula sa Rome Statute. Pero hindi naman umano isinama sa batas ang institutional at procedural structure mismo ng ICC. Remember, hindi po isinama ang institutional at procedural structure ng ICC. Kung gugustuhin daw ng lower and upper house, dapat kinopya na lamang nilang lahat ang institutional and procedural structure ng ICC. Pero hindi nila ginawa. This is to preserve na mayroon pa rin tayong justice system, and in fact, mas mahigpit at mas matalim pa nga ang ating batas kesa sa mga batas na nakapaloob at ginagamit ng ICC. Well-functioning, ika nga. Diretsahang tanong, is there an acceptance of the procedure under the Rome Statute? Sumagot po si Attorney Bagares, yes, Your Honor, because the 4 crimes are there. Pero agad siyang pinutol ni Associate Justice Leonen, no procedures. The procedures are not laid down. Our law may be harsh but straightforward. Ito po ang sabi sa akin ng aking professor sa law nung tayo ay nag-aaral. Sabi niya, our law may be harsh but it is straightforward. So ibig sabihin nito, kung hindi nakasulat sa ating saligang batas, ang lahat ay hearsay at walang legal effect dahil wala itong basihan. Okay? Ibig sabihin, lahat ng hearsay ay hindi kinikilala sa ating saligang batas. Ayon pa rin kay Associate Justice Leonen, wala umano sa Republic Act 9851 ang mga terminong complementarity, gravity requirements, Office of the Prosecutor, Pretrial Chamber, at maging ang mismong International Criminal Court na salita ay wala po sa RA 9851. Paulit-ulit na tanong ni Associate Justice Leonen kay Attorney Bagares, show me. Does it say International Criminal Court? Does it accept another court? Sinabi po ni Attorney Bagares na implicit umano sa batas ang acceptance sa ICC mechanism dahil halos kopya raw ng Rome Statute ang RA 9851. Pero muling bumanat si Attorney Leonen, you're not answering my question. Where in that statute does it say that the President should bind ourselves to an additional layer? Muli ring iginiit ni Bagares na may implied recognition umano dahil sa ilang provision sa batas na tumutukoy sa interpretasyon gamit ang international law. Pero muli ay nagsalita si Associate Justice Leonen, okay? Interpretation of the act, which means the text must already be there. Where is the text which actually says that it recognizes or allows the President to add another court? Habang papalapit sa dulo ng interpretasyon, lalong lumilinaw ang pangunahing punto ni Associate Justice Leonen na maaaring pinili lamang daw ng Kongreso ang ilang bahagi ng Rome Statute para gawing domestic law sa ilalim ng Republic Act 9851, pero hindi nito isinama ang buong ICC system. Ayon mismo kay Associate Justice Leonen, the House and the Senate agreed that only these parts of the Rome Statute
would be part of domestic legislation. At nang tanungin niya kung may tahasang provision ba talaga sa batas na kumikilala sa ICC bilang dagdag na tribunal, napilitang umamin si Attorney Romel Bagares. It's not there expressly, Your Honor. At dahil walang nakasulat, ibig sabihin hearsay nga o opinion lamang ito. Hindi tinatanggap sa ating korte ang mga hearsay. Tandaan nyo yan. Sa huling bahagi ng oral arguments, tinanong pa ni Associate Justice Leonen kung nilabag ba ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act 9851 nang umatras ito sa Rome Statute. Ayon kay Attorney Bagares, na marami pa ring international obligation daw ang Pilipinas. Pero ibinalik ni Justice Leonen ang sentrong punto nito. Did the President withdraw from 1981? Saglit na natahimik si Bagares. No, Your Honor. At doon po nagtapos ang salita. So, that's it. So, ibig sabihin mga kaibigan, kung hindi po nakasulat sa Republic Act 9851 ay hindi po tama at hindi po dapat ipilit. Ayon sa mga legal observers, marinaw umano ang gustong sabihin ni Associate Justice Leonen na maaaring kinopya ng Pilipinas ang crimes mula sa Rome Statute pero hindi automatic. Ibig sabihin nito na isinusuko na natin ang ating buong judicial system. Hindi lang si Leonen ang nagpahayag ng ganitong punto mga kaibigan. Nagbigay rin ng mas malalim na paliwanag si retired Supreme Court Justice Noel Tijam tungkol sa ICC warrant of arrest. Ayon kay Tijam, hindi bahagi ng customary international law ang automatic review or automatic implementation ng ICC warrant sa loob ng isang bansa. Aniya, ang ICC ay treaty-based institution lamang at ang enforcement ng warrants nito ay nakadepende pa rin sa local laws at constitutional safeguards ng bawat bansa. Ipinaliwanag din niya na kahit may obligasyon ng isang state sa Rome Statute na makipag-cooperate, wala namang kapangyarihan ng ICC na lampasan ang constitutional protections ng isang mamamayan. Dagdag pa niya, ang national courts ay hindi simpleng rubber stamp lamang ng ICC warrants. May kapangyarihan pa rin umano ang local courts na suriin kung nasunod ang due process, constitutional rights at local procedures, lalo na sa isang bansang umatras na sa Rome Statute tulad ng Pilipinas. Ayon pa rin po kay Tijam, one thing is clear, an ICC warrant cannot disenfranchise a Filipino citizen of his constitutional right due process of law. Samantala, mayroong argumento ang nagpainit sa usapin ng isang batikang abogado, Nag-interpret po si Attorney Eleanor Stephenson, isang international criminal law barrister, at ipinahayag niya ang jurisdiksyon ng ICC. Diretsahan po niyang sinabi na maaaring malagay mismo sa alanganin ang kredibilidad at otoridad ng ICC kung ipipilit umano nitong tawirin ang kapangyarihan sa isang bansang malinaw ng umatras at tumanggi gaya ng Pilipinas. Ayon kay Stephenson, the court risks undermining its own authority by seeking to claw back jurisdiction in a sovereign state that has rejected it. Ipinaliwanag niya na umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 at noon pa man ay malinaw na umano ang posisyon ng gobyerno na itinuturing nitong threat to sovereignty ang ICC. Pero kahit hindi na miyembro ang bansa, ipinagpapatuloy pa rin umano ng ICC ang pag-angkin ng jurisdiksyon sa mga kasong nangyari noong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Dito ngayon umiinit ang legal debate dahil ayon kay Stephenson, hindi naman umano failed state ang Pilipinas at mayroon pa ring gumaganang korte, prosecutors at justice system na kayang magsagawa ng sarili nitong investigasyon at prosecution kung kinakailangan. Aniya, ang prinsipyo ng ICC ay complementarity lamang. Ibig sabihin, papasok lamang umano ito kapag hindi na gumagana o ayaw umaksyon ng local justice system. Hindi umano ito dapat pumalit o mangibabaw sa domestic courts ng isang sovereign nation. Binanggit din sa kanyang pagsusuri ang naging tindig ni dating
Justice Secretary o Soljen Menardo Guevara na tumangging katawanin ang gobyerno sa usaping may kaugnayan sa ICC proceedings laban kay Duterte dahil sa paniniwalang wala na umanong jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos ang withdrawal nito sa Rome Statute. So kung inyong matatandaan, di ba mga kaibigan, nagpetition po ang mga anak ni former President Rodrigo Roa Duterte sa Korte Suprema. No? At eto nga, siyempre kailangang idepensa ng gobyerno ang kanyang pananaw kaugnay sa pagkakadakip kay former President Duterte. Ang sagot po ng Solicitor General na si Attorney Menardo Guevara, I recuse to defend the government. So ibig sabihin, alam po mismo ni Soljen na mali ang ginawang pagpapaaresto kay Duterte. At habang tumatagal ang usapin, mas lalong lumalalim ang tanong na ibinabato ngayon sa ilang observers at netizens. Kung may sarili namang functioning system ang Pilipinas, bakit tila minamadali pa rin umano ng ICC ang pag-angkin ng kapangyarihan? May ilang nagsasabing dapat managot ang sinumang mapatunayang lumalabag sa batas. May mga naniniwala rin na delikado umano kapag nasagasahan na ang usapin ng soberenya, constitutional process at judicial independence ng isang bansa. Sa dulo ng kanyang pahayag, nagbigay ng matinding babala si Stephenson tungkol sa posibleng epekto nito sa mismong ICC. Ayon sa kanya, the instinctive reaction of those who care about the long-term strength and sustainability of international criminal law should be to recoil. At habang nagpapatuloy ang banggaan ng interpretasyon sa pagitan ng international obligations, national sovereignty at constitutional process, lalong umiinit ang tanong. Hanggang saan lamang ba ang kapangyarihan ng ICC at kailan nagsisimula ang hangganan ng soberenya ng isang bansa? At habang patuloy ang banggaan ng legal interpretation, iisa ang malinaw, hindi pa tapos ang pinakamalaking constitutional debate sa ICC at sa tunay na saklaw ng Republic Act 9851 sa Pilipinas. O hindi ba mga kaibigan, napakalinaw, no, napakaayos po no ng naging pananaw ng Korte Suprema kaugnay po doon sa Republic Act 9851. Lilinawin ko lamang po doon sa hindi po na na-gets o naintindihan pa o doon sa nalito po doon sa aking pagpapaliwanag. Simple lamang po, ang sabi po ni Associate Justice Leonen, nagkakaroon lamang ng kapangyarihan ang ICC, no? Ang powers po nila ay talaga namang effective lamang kung mayroong treaty, no? Kung mayroong treaty. Subalit kapag nawala na raw po ang treaty, ay wala na ring power ang ICC. Yan po ang pananaw ni dating Supreme Court Justice Noel Tijam. At yan